our very own ilaw sa reforma ng Maynila, ang ating ina na magliliwanag sa lungsod ng Maynila, Ma'am Mara Kamunta. Yes! Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po ako sa likuran para matakpan ang aking magandang hapon po sa inyo. Parang mga seryoso kayong lahat. Katulad ko na either pagod, inaantok o puyat. Alin po sa tatlo? O nagugutom, pang-apat. Ay, hindi naman nagugutom. Ako hindi naman po nagugutom. Pero nagugutom po ako sa katotohanan na malaman mula sa inyo kung ano po ba talaga ang nais natin para sa Maynila. Ako po, sa totoo lamang, kahit paano, bata pa naman po ako kasi 47 pa lang po ako. I just turned 47 itong June. Kaya lang po sa isang buwan na halos kahit paano po binigyan ko ng oras ang aking sarili dahil nga po sa halos 3 taon na ako po ay bumababa at pinipilit ko po talaga na mapuntahan ang bawat lugar sa Maynila na higit kong nangangailangan. Sa halos isang buwan po, naisip ko po lahat ng ito na sabi ko, kapag hindi pala talaga tayo gumalaw o hindi tayo nagtulungan, wala pala talagang mangyayari. Kahit po magsikap pa ang ating mga magulang, kahit na magbalat po ako ng buto sa araw-araw, kahit natulungan ko po ang mga senior citizens sa araw-araw, hindi pa rin pala magiging solusyon kung iisang tao lamang ang talagang gustong maglingkod. Sa aking pong hangarin, sa aking pong layunin, ang gusto ko po ay makasama ang mga katulad po ninyo na ang hangarin din po ay talagang makatulong lamang. Kung titignan po natin ang buhay natin bilang isang tao, masasabi mong kapag marami ka ng pera, kapag may sarili kang bahay, successful ka na. Pag nasabi mo na ang mga anak mo ay napag-aral mo, sasabihin mo minsan parang okay na ako kasi nakapag-aral na ako ng mga anak. Pero sa bandang dulo po ng ating buhay, meron pa rin kulang. Kasi yung ating tungkulin po sa ating kapwa na makatulong, ay yun po ang kulang na mararamdaman po natin pag tumutong tayo ng senior citizen. Ako po medyo blessed lang po ako na napaaga ang aking pananaw na maganda para sa aking mga kababayan. Kasi kadalasan, minsan, kailangan magkaedad ka pa para masabi mo na mature na ako, alam ko na lahat. Pero sa edad ko po ito, dahil ako nga po ay pinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila, hindi naman po ito lugar ng mga mayayaman, pero lugar po ito ng tunay na Pilipino na ang buhay mo talaga ay masasaksihan mo talaga yung katotohanan. Kahit po nakapagtapos na ako ng pag-aaral, nakapagtrabaho, nakakatulong po sa aking mga magulang at ang mga anak ko po ay akin ang pag-aaral, pero bakit pa rin hinangad ko po na bumaba at tumulong sa atin? Bakit ko po hinangad na magsakripisyo, mabuto po ang aking paa, mawalan po ako ng boses, dahil hindi ko makayanan ng aking puso na tuwing lalabas po ako ng aking tahanan, marami po tayong masasaksihan na tao na nahihirapan, na nagugutom, wala pong matirahan. Sira-sira ang damit, natutulog sa kalsada. Bilang isang tunay na Pilipino at bilang isang tunay na anak ng Panginoon, ano po ba yung tungkulin natin para tayo po ay makatulong sa kanila? Doon ko po nakita na hindi pala pwede na successful ka lang sa sarili mo. Hindi pala pwede na masasabi mo na okay na ako dahil kaya ko namang kumain 3 beses isang araw. Pero paano po yung mga tao na hindi nila kayang gawin yon, na mapag-aral ang kanilang anak o mapakain po ang kanilang pamilya? Masakit po bilang isang magulang na makita po ang anak ninyo na hindi ninyo kayang pag-aralin o pakainin. Dito po nag-umpisa ang aking pananaw, ang aking paninindigan
bilang isang tao, bilang isang taga-Maynila, na hindi na ako papayag na ang iilan lamang po sa mga nakaupo ang kumakain, nabubuhay ng marangya at maayos, samantalang ang mga katulad po natin, araw-araw nag-iisip, dumidiskarte kung paano po maitatawid yung kagutuman, kahirapan ng buhay. Saan po tayo lulugay? Kung titignan po ninyo ako, baka sabihin ninyo, naku iha, ang bata-bata mo ba? Meron ka bang katapangan sa katawan? Alam po ninyo, ang aking pundasyon ay hindi po ginto, pero ang aking puso ay ginto. Yun po marahil ang aking. Salamat po. Yun po marahil ang aking sandata para masabi ko na kaya ko pong lumaban para sa ating lahat. Aba, kailangan pa hubang mahuba ako o masabi ng okay, kaya ko na lahat kasi naranasan ko na lahat. Hindi po. Pero sa isang tao katulad po natin na malinis ang puso at gustong maglingkod, wala po siguro sa edad kung hindi nasa damdamin talaga natin kung gusto po natin bumaba at maglingkod. Marami na po ako nasaksihan. Marami po akong kilala na mayroong pera pero hindi kayang maglabas para makatulong. Yung 1,000 o 5,000 na mayroon ka sa iyong bulsa, kapag may lumapit sa'yo na ibang tao at hihingi ng tulong para sila ay makakain, baka lagnatin ka kapag lumabas ang pera mo. Marami po akong kilalang ganyan, na kahit na nakasadlak ka na sa lupa, hirap ka na, pagtatawanan ka pa. Kailan pa po natin ilalabas yung buong damdamin natin para makatulong po tayo dahil meron pa tayong mga apo, may mga anak pa po tayong lalaki. Kapag nawala na po tayo sa mundo, saan po sila pupunta? Di po ba yan ang pag-aalala ng isang magulang na nagmamahal para sa kanyang anak? At the same time po, yan din po ang aking damdamin. Paano na po yung ibang kasamahan natin at kababayan po natin? Na yung pagsaing lamang pinoproblema pa? Yung isang itlog o 2 itlog hahatiin sa isang pamilya? Napakabigat pong problema na hanggang ngayon nararanasan pa rin po natin. Nasunugan po tayo ng bahay, napilayan ang lolo at lola, na-stroke ang mga magulang, saan po tayo lumapit? Yan po ang katotohanan na talaga pong nangyayari sa atin. Aba kung wala po tayong, naputulan tayo ng Meralco, makakalapit po ba tayo sa kapitbahay kaagad? Makakabitin po ba tayo ng extension para magkaroon ng ilaw o electric pa ng mga anak natin? Wala po tayong immediate na malalapitan. Ito bagay. Alam niyo, sa totoo lamang po, marami pong problema ang Maynila. Alam niyo naman po siguro yan, pagdating lamang sa trabaho, hindi sumasahod, walang benepisyo ang mga senior citizen, wala pong budget, barangay. Saan na po tayo pupunta tayo? Buti sana kung pag nawala tayo sa mundo, sa langit kaagad tayo mapupunta. Buti sana kung heaven kaagad ang kakaharapin natin. Dapat dito pa lang po, ayusin na po natin lahat. Para kung isarado naman natin ang ating mga mata, kahit na hindi po tayo ganun kayaman, masaya po tayo dahil nakatulong po tayo sa ating mga kababayan. Alam po ninyo, ang mga leader ko po na iba, hindi po kayo yan, dahil nag-umpisa po sa District 5, wala na pong ginawa kundi mag-away-away sa araw-araw. Araw-araw, ako magiging honest lang po ako sa inyo. Na araw-araw may issue po na dumarating, araw-araw may pinag-uusapan. Alam po ninyo, minsan nagtataka ako, buti may oras pa silang mag-away, ano po? Kasi pag dumating yung bill sa Meralco, ang hirap ng buhay, may oras pa mag-away. Pag yan naka-check up na ang nanay at tatay, hindi po ba natin yung problema yun? Kaya ang sabi ko po sa mga kasamahan ko sa District 5, ang hiling ko lang, kahit huwag niyo na po akong tulungan, ang tulungan niyo po muna ang inyong mga sarili. Kasi ako nandito lang naman po ako eh. Anytime na kailanganin po nila, ako naman po ay bababa.
Pero sana, huwag tayong mag-away-away dahil lamang sa, ma'am, nakita ko kasi siya, nagpa-picture siya sa ganito. Umalit siya kasi na meeting sa ganito. Nakakalungkot po kasi isipin dahil imbis na sana, ang priority po ay isipin po natin ang ating sitwasyon sa ngayon, parang masyado tayong kinain ng sistema ng politika. Masyado na po tayong nagamit to the point na pati po ang nanay ko nakikipag-away pa sa akin dahil naman sa isang politician. Yung pananaw po minsan ng pamilya na nagkakaroon ng pagkakaiba dahil lamang sa impluwensya ng ibang tao. Na ang dapat nga po natin unahin, ano po ba yung makakatulong para sa atin? Ako po, lumaki po ako ng San Andres Bukid. Naging SA din po ako. Nasaksihan ko po ang korupsyon sa barangay. Dahil during my time, sabi po sa akin ng barangay, Mana, perahin mo na lang yung project ng SA. Bibigyan ka na lang ng 200,000, 10 month mo lang po. Huwag ka na lang mag-react. Sabi po sa akin ng chairman. Dahil ako po, bata pa, high school pa lang po ako noon, ang una ko pong nasa isip, ba't po ako pipirma dyan? Hindi po ba magkaiwalay ang SA ang barangay? Kumbaga may programa po kami, may programa din ang barangay. Ay hindi, kasi para makuha mo na agad yung pera, bahala ka na doon, bigyan mo yung mga ano mo. Ganun na ulan po ako. Kasi hindi ko po akalain, yung ganun lang pala kasimple, magkurap sa barangay. Yes. Ganun lang pala kadali. Isang ganun lang, gusto mo ng pera, ito, pera mo to. Pero ang kawawa ko doon, ang budget na dapat papunta po sa kabataan na makakatulong po para kami ilumakin ng maayos at magkaroon ng pangarap, nawawala po dahil sa kakulang pangangailangan. Hindi na po iba sa akin ang sitwasyon natin ngayon. Ang ginawa ko po, sinabi ko sa aming chairman, pasensya ka na, pero kung pipirma ako ng programa, kailangan ibaba ko sa mga kabataan sa barangay. Ngayon, hindi ko po pipirmahan yan dahil nandito lang po tayo sa tahanan, kailangan pumirma ako kung nandiyan yung programa. Wala po noon, hindi na ako kinuusap ng chairman. Kasi ang sabi niya, ikaw, SA ka lang, ganyan ka na agad. Ganun po kaagad ang sabi sa akin. Bakit po? Kasi pinanindigan ko po yung mga programa na kailangan ko pong ilatag. Kasi ako po yung nandoon, ako po yung nakaupo. Maikwento ko lang mong mabilis. Wala pong SA Barangay Hall at that time. Ang barangay po noon, inihila lang. Kinakalatid kahit saan. Alam po niyo yung parang container. Di po ba nauso yung gano'n ng mga barangay? So naabutan ko po yan. Ang sabi po ng chairman sa akin, ng barangay chairman, o Mara, hindi kayo pwede mag-opisina dito. Kasi maliit lang to, hindi na magkakasya. Di ba sinabi niya na po kaagad na parang bahala na ako sa buhay ko. Dahil po ang aking mga magulang, syempre nakita po nila na bilang magulang, kailangan tulungan po kami. Tinulungan po ako ng aking mga magulang na makabili po. Bumili sila ng lote po para makapagpatayo ng SA Barangay Hall. Ginawa ko ng aking papa at mama, binili po nila yung lupa doon sa kanto po ng Arellano. Pinatayuan po namin ng SA Barangay Hall. Kaya nagkaroon po kami ng sarili ng SA Barangay Hall na kung saan meron po kami opisina doon, meron kami aircon, may computer po kami. Sa sobrang galing po ng chairman, sabi niya, bakit pa kayo na ganyan-ganyan, pwede naman tayo mag-share daw. Nung makikishare ako, ayaw na kayo mag-share. Nung nakatayo na po yung SA Barangay Hall, pwede naman daw kami mag-share. Pero okay naman po kahit talino ang aking SA Barangay Hall. Ang gusto ko lamang po, nakita niya yung programa, naglagay po ako dyan, para malaman nyo lang po, lahat po ng programa, yung planting sa barangay, cleanliness sa barangay, ako po, pagka dating pa lang ng 6 AM ng Sabado at Linggo, kasi wala po akong pasok, nagwawalis na po kami mga SA, inuobliga ko talaga yung mga kasama. Hindi magwalis tayo para yung mga kapitbahay mahiya sila magtapon ng basura. Pinaturahan po namin yung mga site po. Ako po namigay po ako ng mga paso sa lahat po ng neighborhood doon sa barangay namin. Lahat po ng number sa bahay, yung house number, pinalitan po po. Pati yung mga gate nila, piniturahan po namin.
Yan po yung mga naging programa ko. Nagkaroon po ako ng basurahan, ng segregation ng mga basurahan na kung saan bawat kanto po, nagpagawa po ako ng talagang bakal na siya na kukunin na lang doon na lang po itatapon kaysa sa harap ng bahay para hindi makalat. Tapos po, nagtayo ko ng Ronda de Cafe sa sarili ko po na kung saan yung mga nagro-ronda, may libreng kape at libreng allowance. At meron po kami pinrobay na sasakyan, isang tricycle at isang minivan po para ikot lamang sa 3 kalsada. Kasi alam niyo naman sa Maynila, kada barangay kadalasan 3 kalsada. Bakit ko po nagawa lahat ng yun? Bakit ko po na-implement yung programa? Kasi po, hindi po ako isang kalap. Kung hindi gusto kong mapunta ang bawat sentimo na nakalaan, ay mapondohan po ang programa ng bawat barangay. Bakit po nangyari? Gulat na gulat po yung chairman namin at sinabi niya, siguro to si Mara, balang tumakbong chairman ito. Ibig ko sabihin, imbis na sana makarinig po ako na, Mara, maganda yung mga programa mo, magtulungan tayo. Ang nangyayari, ang tingin ko kaagad sa akin, dahil gumawa ako ng kabutihan, isa na kaagad akong kalaban. Yung po yung mga kaisipan ng tao ngayon na kailangan po natin silang tulungan na mabago po ang kanilang kaisipan, mamulat po sila sa katotohanan. Maniwala po kayo sa akin. Pag hindi po natin ginawang tulungan ang ating mga kababayan, tayo po ay kakainin ng sistema. Baka mawala na po yung mga katulad natin. Alam niyo, masakit po sa ulo ang politika. Masakit po sa ulo na pasakit po ang lahat. Pero bakit ko po gagawin? Dahil gusto ko pong makatulong. At least man lang sa panahon ko po, masasabi ko sa aking mga anak, na ginampanan ko po yung magiging isang tao ko. Kasi yun lamang, ang tanging na ipapamana ko sa kanila, yung magkaroon sila ng tamang kaugalian bilang isang Pilipino. Ang dami po nating problema ngayon, nakaabang po lahat ng problema. Pero bakit nandito po kayong lahat? Ano po ba yung gusto ninyong mangyari sa atin? Ano po ba ang gusto ninyong mabago sa atin? Sabi nga nila, huwag nilang hamakin ang mga maliliit na tao katulad ko. Nakita niya naman si Dr. Jose Rizal, isang maliit na tao pero matalino. Si Hitler, na nakuha ang buong mundo, ay isang maliit na tao. Di po ba ang unang maratanong ko na lumaki ng San Andres Bukid, Maynila, ay isang maliit na babae rin po, pero malaking po ang aking puso. Malaking ang aking nakapangan. Matigil sa lahat, malaki po yung aking hangarin na makatulong po. Gusto kong mabago ang buhay natin lahat. Nararamdaman ko po, bawat isa sa inyo, yung tanong na, Ma'am, kaya ka natin to? Bakit hindi mo natin kakayanin? Na-survive nga natin yung pandemic. Na-survive nga natin yung kahirapan natin sa buhay. Nakaraos nga tayo sa mga problema.